Maligayang araw po. It's showtime! Gat Andres Bonifacio. Isang pangalan na nagpapagunita sa atin ng isang atapang tao. Ngunit madalas na isang matayog na rebulto o matigas na mukha sa barya. Ngunit, kilala ba natin talaga siya? Madalas na ipakilala bilang ama ng katipunan. Unang naggalaw ng paghimagsik. Ngunit, nakilala din bilang bobong bodigero na walang pinanalong laban dahil walang pinag-aralan at walang kakayahang militar. Sino nga ba ang tunay na Andres Bonifacio? Isinilang siya noong November 30, 1863 sa Tondo, Maynila sa isang bangkero, sastre at naging tinyente mayor na si Santiago Bonifacio at isang mestisang Espanyola na puno ng isang sangay ng paggawaan ng sigarilyo na si Catalina de Castro. Isinilang na middle class si Andres at nakapag-aral kay Guillermo Osmeña at nakaabot hanggang sa mataas na paaralan hanggang sa siya ay matigil dahil sa pagkamatay ng kanyang mga magulang nung siya ay 14. Bilang panganay sa 6 na magkakapatid, tumayo siyang kapwa-ama at ina nila, gumagawa at nagbebenta ng mga baston at pamaypay sa mga may kaya sa labas ng simbahan. Naging tagagawa ng patalastas at aktor sa teatro at naging empleyado rin ng 2 international company sa Maynila. Ito ang dahilan bakit sa kanyang tanging larawan, siya ay naka-Amerikana at postura. Sa pagitan ng pagtatrabaho at paggawa ng mga baston, binuklat niya ang mga aklat at nagbasa ukol sa batas, medisina, mga nobela ni Jose Rizal, kasaysayan ng Amerika at Rebolusyong Pranses, kasama na ang Les Miserables. Dahil dito, lumawak ang kanyang pag-iisip at nangarap. Nagkaroon siya ng ideya na kung dati-rati kapag isinilang ang Indio, mamamatay pa rin siyang alipin sa kanyang pinangarap na bansa, ang bayan, tayo, ang hari, ang makapangyarihan. Sumapi siya sa Masoneria at sa La Liga Filipina ni Rizal na itinatag noong July 3, 1892 upang magtulungan ang mga kababayan. Ngunit, matapos lamang ang 3 araw, inaresto si Rizal kaya kinabukasan, July 7, 1892, isinakatuparan nila ang matagal na nilang binabalak ayon sa mga dokumento nanggaling sa Archivo General Militar de Madrid. Ang formal na pagtatatag ng katipunan ng mga anak ng bayan na sa loob ng 4 na taon ay lumaganap at nagkaroon ng kasapian sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi lamang simpleng samahang mapanghimagsik ang katipunan, sa tulong ng kanyang mga kapanalig tulad na Emilio Jacinto, Pio Valenzuela, Aurelio Tolentino at iba pa, naging proyekto nito ang pagbubuo ng isang bansang tunay na malaya, may kaginhawaan, mabuting kalooban at kapatiran. Bago ka lumaban sa Espanya, kailangan handa at mabuti muna ang kalooban ng bawat isa. Na ang unang utos sa katipunang ito ay ang umibig sa Diyos at sa kapwa. Naging codename niya ang May Pag-asa. Dumating ang oras, August 1896, nabisto ang katipunan at 1,000 tao ang nagpunit ng sedula sa unang sigaw sa Balintawak, Caloocan. Si Bonifacio ang nagtakda ng estratehiya ng himagsikan sa mga reales. May mga laban ng katipunan na nagtagumpay at nabigo, subalit hindi na namlay ang mga anak ng bayan. Sa pagtatangka niyang ayusin ang sigalot sa mga balanghay sa Cavite bilang Pangulo ng Haring Bayan, naipit siya sa politika at minaslang noong May 10, 1897. Lagi nating naaalala si Gat Andres bilang atapang tao. Nakaligtaan natin na tinuruan din niya tayong umibig. Ako po si Xiao Chua, para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Xiao.